Breaking news guys, ito na naman ang pag-uusapan natin kung saan nga'y marami na naman ang nagbabalita ng mga fake news na itong si Duterte or si Tatay Digong natin ay tumakas daw sa ICC at pumunta nga ng Hong Kong. Kaya naman itong si Barat Bay ng mga banateros ay galit na galit at hindi niya nga mapigilan ang mag-upload ng video agad-agad. Kasi nga ito naman ang mga naninira sa mga pamilya Duterte ay gumagawa na naman ng hindi maganda para siraan na naman ang Duterte. Matagal na natin yan naririnig, lalong-lalo na dito kay Trillanes, kung saan sabi niya na huhulihin na daw ng ICC itong si Tatay Digong. Pero ayon nga sa dito kay Banat Bay at sa isip lang natin na kung totoo ngang may kasalanan nga at gusto ngang tumakas itong si Duterte sana noon pa nung tapos o pagkatapos ng kanyang termino o sa pagiging presidente. Pero hanggang ngayon andyan pa rin at lumalaban kasi nga hindi nila kaya ang mga Duterte. At kahit kailan guys hindi tatakas itong si Duterte, alam naman natin na napakapalaban nila. At yun nga pumunta sila sa Hong Kong, hindi lang itong si Tatay Digong kundi si Inday Sara or yung Vice President Sara Duterte natin at marami pang mga kasamahan nila sa PDP laban. Kaya naman narito guys, panoorin natin ang video nitong si Banat Bay kung saan nga ay nagagalit siya at umuusok na siya sa galit dahil nga sa mga pinopost ng mga anti-DDS. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito, may nabasa ako Natunugan. Ito ang title Natunugan. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But Panelo says he's meeting OFW. Hindi ho totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na ho naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na. Planado na ho ito. Hindi ho pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi ho parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. Hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado ho yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi ho pwede dito yan. Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Pero nung nabasa ko to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, tangina ninyo, dumi ng isip nyo. Ang hirap-hirap mag-preparation dito. Lahat inaayos mo. Inayos ng mga taga KOJC to, PDP laban. Inayos ng Duterte team mo. Lahat ito inayos nila. Matagal na pagpaplano ho ito. Bakit kanyo? Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami ho, personal ang nagpunta at nangampanya. We represent PRRD nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan. Lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Lenny Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng, alam mo yun, ng pangkalahatang trend
para sa mga OFW kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami ho yan, di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami ho yan. Kaya marami ho sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong. Yung isang bansa na to, Hong Kong, grabe ho ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte noon, isa ho kami sa inatasang bumalik at magpasalamat ang Mocha Girls, si Mocha Uson, para bumalik at magpasalamat sa mga suporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, VP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga sinabi ko doon sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami noon, ano na ito, labas ho ito sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon, nasa stadium lang. Sabi ko, siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito. At paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon in-upload ko ito umaga ng Sunday. I-upload ko po ito Sunday ng umaga. So napapanood nyo ito Sunday ng umaga. Panoorin nyo po ito. Dahil alam nyo, nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam niyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na, ayan na yung ICC. O hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, saan na-aresto? Ba't tayo susunod dun? Hindi naman, ano ba tayo? ICC country? Tayo ho ba'y membro ng ICC para arestuhin si Duterte? Abay, gago pala kayo. Ano pinalalabas ninyong tiwakas si Pangulong Duterte dito sa ICC? Mga hindot kayo, mga animal kayo. Ayoko talaga magmura pero sabi dito, basahin ko Former President Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7, amid growing speculation about possible issuance of ICC arrest warrant against him. Alam mo yung bulong-bulungan na yan? Putang ina, parang bulong-bulungan yan ng mga kapitbahay nyo Na lahat walang katotohanan. Puro mga chismisan lang yan. Ang tagal na niyang bulong-bulungan na yan. Di ba si Trillanes noon? Buwan nagsasabi, malapit na, arestuin na siya dyan. Ito, pagkatapos ng buwan na ito, arestuin na siya. Ganyan siya, arestuin na siya, arestuin. Ano, may nangyayari ba? Wala naman Kasi arestuin siya dyan. Arestuin. Gunggong pala kayo Di ba? Ito sabi pa dito. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight ganto, which departed Ninoy Aquino at 8:41 a.m. Learn talaga. Politico learn. Lumabas sa social media yan May video yan na mga nagbibideo sa kanilang mga tao. Kalat na kalat yan sa social media. Tapos political lord, parang naka-scoop kayo ang datingan. Na-scoop namin na lumabas. Parang patagong lumabas si Duterte. Tumatakbo si Duterte na parang patago. Abay, gago ba kayo? Kung patago yan, hindi mabibidyo yan ng kusino-sino. Ang dami yung video na lumabas. Bumati pa siya dun sa mga tao. Bumati pa siya dun sa crew ng eroplano. Nagka-late-late na nga. Hindi ko alam kung nagka-late-late Pero di ba, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi ho yan tinago. Kasi, parang politiko just learn, blah, blah, blah. Napakataran. Wala akong masasabi sa inyo, Talagang ano kayo Sabi dito, parang ang dating kasi 8:41 daw at nag-arrive ng 10:25. Parang ganun. Tapos Duterte, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dismiss rumors. Naturalmente. Siguro malamang sa malamang, isa ho yan sa mga nag-a-announce. At sinasabing darating si Duterte sa Hong Kong.
Pinopromote yan eh. Pinost ko pa nga yan eh. May poster po. At saka ho yan, ano ho yan? Nationwide. Actually, first time, pinag-usapan namin yan eh. Hong Kong, tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay yan. It was all prepared. Tapos sasabihin nyo, parang binigla, itinago. Gusto ko kayong fake news, di ba? Sabi nung baklang congressman na yun, fake news. Yeah? Oh. Tapos sasabihin nyo, parang itinago na tumakas, pumunta doon para lang igunggong kayo. Tingnan nyo yung poster niyan. Ay, napapakita natin dyan. Ha? Pakikita natin. Ipopost ko yan sa comments. Yung poster na yan, paano mo organize yan ng sabay-sabay ng bigla isang araw? Pinost namin yan. Gumawa kami ng event kasi aresto yun si Duterte. Kaya gumawa kami ng nationwide event. Tarantado ba kayo? Hindi, alam mo yun, ito ay inorganisa ng PDP, Duterte team, at higit sa lahat ang KOJC. Ang nag-facilitate talaga niyang KOJC, buong nationwide. Kaya nga, kaya nga team pansinin ninyo, tama talaga yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na kaya siya inipit noon dahil alam ng administrasyon na ito na talagang malaking kontribusyon ang gagawin ni Pastor Kibuloy. Lahat ng events ng PDP ni Pangulong Duterte ay kasama ho ang KOJC at kita nyo naman pag KOJC o si Pastor o ang SMNI ang nag-ayos o yung tinatawag nating team po ni Pastor ang nag-ayos, siguradong maayos, organisado at yan ay plan ahead. Ano to, kumuha lang kami ng ticket basta-basta? Hindi, tataka si Duterte, kuha tayo lahat ng ticket, mga ulul. Ganon? Tarantado pala kayo eh. Ano sasabihin nyo? Lahat kami nakapunta, may ticket na ako mula nung una-una pa lang. Ina-announce na nga namin po, abangan nyo kami. Eto may papakita pa ako, sandali lang, may papakita pa ako, mga punyeta kayo. Ito pala yung kwarto ko sa Hong Kong. Ipapakita pa ako sa inyo, ha? Ito, ano to? Wala hong preparasyon tong live video ko na to. Ito, kita nyo to? Ano yan? Duterte pa rin, Nagpagawa pa kami ng maraming cup. Ng Banateros po nagpagawa niyan. Hindi mo naman gagawin yan, pwede nang ilalabas namin yan dito ngayon. Hindi naman po pwede mangyaring ilabas, ginawa mo to kahapon lang, bakit? Tataka si Duterte, maggawa tayong rally doon. Paggawa tayo ng sombrerong bigla. O ano pa? Pastor Kibuloy. Ayan may Banatero sa gilid na logo. Tas Pastor Kibuloy na cup. Ano to? Bigla ko lang naisip, tataka si Duterte, kaya nagpagawa ako ng cup para gumawa tayo ng rally, fake na rally. Mga putang ina nyo talaga. Nakakagago kayo. Nanggagago kayo ng mga Pilipino. Nakakainit ng ulo eh. Sorry pagpatawarin nyo na po ako dito sa video kong ito. Hindi ko na uulitin itong pagmumura ng ganito, pero nakakabwisit. Nakakabwisit. Hindi ho ito biro. Nakakabwisit ho kayo. Nakakatarantado kayo ng mga Pilipino. Basta lang magkaroon kayo ng sensationalized news. Ito hindi ko sinasabing particular dito yung politico.com Maging yung ibang mga nagbabalita dyan ng mga tanso. O yung mga nag-share na tataka si Duterte, mga fake you kayo. Yun ang totoo, fake you. Fake you kayo, puro fake news. Sabi dito rumors about Duterte's possible arrest by ICC have been swirling. Sabi daw ni Carpio at saka ni Trillanes. Wala namang ang issue ngayon, PhilHealth. Mga king-ina nyo, PhilHealth ang issue ngayon. Kung paano tinarantado ng gobyerno at ninakaw ng gobyerno ang pera ng PhilHealth na pinababalik ngayon pero hindi na maibalik. Bakit? Putang ina, nasa bulsa niya ninyo. Tapos sasabihin ninyo, ang issue yung ICC, may bulog-bulungan. Wala na sa eksena ICC. Wala na sa eksena ICC. Tapos sasabihin ninyo, hindi may bulong-bulungan kaya tataka si Duterte.